Mapapa-ediwaw ka na lang talaga mga master dahil sa sinasabi po ng mga panatiko ng binansagang halimaw ng Japan na sina Oya Inoue. Ito ay matapos na matibay na mukha na sabihin nga po ng mga ito na si Inoue na nga daw po ang tatalo at titibag sa legendary record na nag-iisang 8th Division World Champion, ang pambansang kamao, Manny Pacquiao. Tila ba wala sa tamang hulog ang mga fans ni Oya Inoue dahil sa totoo lang ay kahit kumain pa ito ng 1,000 sako ng bigas ay hindi po nito matutumbasan ang narating ni Manny Pacquiao. Pagdating pa lang po sa tapang ng tunay na mandirigma ay napakalayo ng agwat ni Oya Inoue sa ating pambansang kamao dahil kahit sino po at kahit malagulayat ang laki ng kalaban at malaysay tama ang lakas ng suntok ay hindi po inaatrasan ng ating pambansang kamao. Kabaliktaran nga po ni Oya Inoue mga master na mahilig pumili ng mahihinang nilalang at alam niyang kayang-kaya niya. Kumbaga mga master, gusto laging yamado, ayaw lumaban ng parehas. Kay Casimero na nga lang bahag na ang buntot tapos ikukumpara pa ng mga fans niya kay Manny Pacquiao. What the F? Isa pa mga master ay nangangarap nga po itong si Oya Inoue na lagpasan si Manny Pacquiao sa pagiging 8th Division World Champion nito. Naku po, kala mo na may madali, baka nga sa featherweight pa lamang ay magbukang mahinang nilalang na itong si Oya Inoue mga master. Sa suntok pa nga lang po ni Luis Nery mga master ay bumigay na, lalo pa kaya sa mas mabibigat at malalaking boksingero. Baka pulutin talaga itong si Inoue sa kangkungan sa Japan at gawing sushi. Sa mga di po kasi nakakaalam mga master ay napakahirap po umakyat ng timbang sa boxing lalo na kung nanggaling ka sa mababang timbang. Dahil the more na aakyat ka ng timbang, asahan mo na masasakit, mabibigat na suntok ang matitikman mo dito. Tulad na lamang ng naranasan po ni Nonito Donaire nang umakyat po ito sa featherweight division at nakalaban nga po nito ang higanteng si Nicholas Walters. Abay kahit anong galing nga po ni Donaire sa laban na yun, bawat suntok po ni Nicholas Walters ay talaga namang iniinda at nasasaktan si Donaire hanggang sa di na nga po nakayanan at bumagay din ito at nakayo pa. Isa pang example dyan mga master, nang umakyat sa pinakamataas na limitasyon ng timbang sa middleweight division ng ating pambansang kamao at nakalaban nga po nito si Margarito ay inamin nga po mismo ni Pacquiao na sobrang bigat at sakit ng suntok sa naturang division na ito. Kaya naman nagdesisyon na po si Manny Pacquiao na bitawan na lamang ang belt at bumalik sa nakasanayang timbang. Sa mga di rin po kasi nakakaalam mga master, matapos nga din po ang laban ni Pacman kay Margarito ay sumuka nga po ng dugo ang ating pambansang kamao na isang indikasyon nga po kung gaano nga ba talaga ka-risky ang pag-akyat nito ng mataas sa timbang. Kaya naman sa mga nagsasabi nga po na hihigitan at lalagpasan nga po ni Oya Inoue itong si Manny Pacquiao, mag-isip-isip muna kayo dahil lulusot pa sa pinakamaliit at mas maliit pa na butas ng karayom itong si Oya Inoue bago nito mahigitan si Manny Pacquiao. Sa totoo lang mga master ay halos 1/4 lang po itong si Oya Inoue sa katangian nga po ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao. Dahil lang totoo, si Oya Inoue ay masaktan na kayo mga master dyan na sumusuporta kay Inoue. Si Oya Inoue po ay isang malaking mangmang at puppet lamang po ng mga promoter nito. Tila ba wala itong sariling pag-iisip at sunod-sunuran sa mga humahawak dito. Anyway, yan lang po ang masasabi natin mga master sa pahayag nga po ng mga fans ni Oya Inoue na mahigitan nga daw po ni Inoue itong si Manny Pacquiao. Kayo, anong masasabi nyo dito mga master? Gusto kong malaman ang inyong mga opinion at pag-usapan po natin yan sa ating comment section. Maraming salamat mga master! Sa paglipas nga po ng panahon mga master ay tila ba hindi nauubusan ng dahilan ang kampo ng The Monster upang hindi labanan si Cuadro Alas. まあこれからもそういう、ことが増えていくのかなと思うだけなんで、これ競技は例みたいな発言とか、カシメロ自体に興味はないです。これはもう本心というか、Napapansin na po kasi ng mga boxing fans na sa tuwing napapanood po ng kampo ni Oya Inoue ang bawat kahindik-hindik at brutal na panalo ni Casimero ay tila ba bumabahag ang buntot ng mga ito at todo iwas talaga ito kay Casimero. Ang matindi pa dito mga master, nagbabato pa po ng mga bad issue ang kampo ni Oya Inoue kay Cuadro Alas upang sa ganun ay makaiwas po ang mga ito tulad na lamang ng overweight issue ni Alas na pinalala po ng mga Hapon.
Kung tutuusin mga master, ay di naman po talaga kasi natin masasabi na totoong malakas itong si Naoya Inoue. May talento po ito sa boxing, pero hindi po natin masasabi na talagang malakas ito. Kaya lang naman nagmumukha talagang malakas itong si Naoya Inoue mga master. Ito ay dahil sa mahusay na pagpopromote po dito ng kanyang mga promoter na si Ohashi at Bob Arum. Ngunit kung sisilipin po natin ang resume nito sa boxing records nito ay ang tanging past prime Nonito Donaire lamang po ang masasabi lang po natin talaga na dekalibreng nakalaban nito sa buong boxing career nito. Na kung tutuusin mga master ay muntikan pa nga itong matalo ng matandang Donaire at halos mabasag nga po ang eye socket nito. Corner of Nonito Donaire tonight, probably best described. At ang isa pang butas na nakikita ng mga boxing fans dito kay Naoya Inoue, hindi po ito lumalabas ang kanyang bansang Japan. Gusto po ng binansagang halimaw na ito ay komportable at laging yamado sa makakalaban. Kaya nga po marami nagsasabi na di nga daw po karapat-dapat tatawagin itong halimaw. Hindi po tulad ng pambato natin na si Casimero mga master. Halos malibot na ang buong mundo sa pagdayo sa bulwarte ng kalaban. Hindi takot madaya, hindi rin takot tumapak sa teritoryo ng kalaban. Kaya naman mga master, may mga nagsasabi din po na ito ang tunay na katangian ng tunay na halimaw. Nasa katangian po ni John Riel Casimero. Hindi rin po namimili ng makakalaban ng pambato natin na si Cuadro Alas. Kahit sino po ay pinapalagan nito. Hindi po tulad ni Naoya Inoue na halos piliin na ang mga mahihinang nilalang sa boxing upang magmukha lamang na malakas sa harap ng media. Ngunit mga boxing fans na po mismo ang nakapansin sa pagiging cherry picker nga po nito. Ika nga po nila, mahilig sa weak, ayaw lumaban sa malakas. Kaya naman mga master, dahil nga po marami na nga po nakakapansin at nakakapuna sa pagbahag nga po ng buntot ni Naoya Inoue dito kay Casimero matapos nga po naging laban nito kay Saul Sanchez, ay hindi na nga po napigilan ni Naoya Inoue na magbigay ng pahayag tungkol kay Casimero. Ayon nga po dito mga master, magaling nga daw po talaga si Casimero, ngunit ayaw nga daw ng promoter niya na makalaban nito dahil sa pagiging overweight ito sa naging laban nito kay Saul Sanchez. Dahil nga po sa pahayag na yan ni Naoya Inoue mga master ay maraming mga boxing fans ang tumaas ang kilay dahil ayon nga po sa mga ito lumalabas lamang na totoo ang chismis na gumagawa na lamang ng palusot ang mga ito upang makaiwas kay Cuadro Alas. Dahil alam naman po nating lahat na may kalalagyan talaga itong si Inoue pag nagkataon mga master. Ganito po ang sasapitin nito pag nagkataon. Panoodin nyo po mabuti kung gaano kabangis ang suntok ni Cuadro Alas. Oh, Casimero with another looping shot. That hook is connecting. First minute. And again, Casimero resumes the body attack. Shifts his attention to the top. Yamashita being tagged seriously here. Yamashita trying to ng bagong hangin. But a good counter. They're coming from Kenya Yamashita. Kumukuha ang bagong hangin. Pakataw! Yung uppercut na yung malupit. And you can see that the Kaya nga medyo si Casimero umatras na rin no? another nice uppercut. Oh, Wala na. Yep. Wala na. Yun na. Wala na. Wala na. Wala na sa mga... Uppercut. Oh, Wala na. Yep. Wala na. Yun na. Wala na. Anong masasabi nyo dito mga master? Duwag ba talaga itong si Naoya Inoue kay Casimero? Gusto ko pong malaman ang inyong opinion. Salamat po. Sino ba naman ang hindi magdududa sa katuwiran at mga palusot ng kampo ng binansagang kuno na halimaw ng Japan, Naoya Inoue? Ito ay matapos magdeklara na wala na silang balak na labanan pa kailanman ang angas ng Pinas, John Riel Casimero. Sa mga di po kasi nakakaalam mga master ay sinabi na po mismo ng Japanese promoter ni Naoya Inoue na si Hideyuki Ohashi na wala nang magaganap sa pagitan ni Cuadro Alas at The Monster sa susunod na taon 2025. Ito ay dahil sa kupal nilang dahilan ng pagiging overweight ni Casimero sa naging laban nga po nito kay Saul Sanchez. Ayon kay Ohashi, di raw po karapat dapat labanan ni Naoya Inoue ang isang boksingerong nag-overweight sa timbang
at wag na raw po umasa ang Team Casimero na lalabanan pa ito ng halimaw ng Japan. Dahil nga po sa dahilan na ito ay lumabas lamang po ang katotohanan na bahag na talaga ang buntot ng mga Hapon sa ating pambato na si Casimero. Ito ay matapos buklatin ng mga panatiko ni Cuadro Alas ang naturang naging laban po ni Naoya Inoue kay Luis Nery. Sa mga di po kasi nakakaalam mga master, kung matatandaan po natin ay nag-overweight din po noon si Luis Nery at ang malala pa dito, nagpositibo din po ito sa PEDS kung kaya't nahatulan nga po ito ng lifetime ban sa bansang Japan. Ngunit ang nakakapagtaka po dito ay nanggaling na nga po mismo sa bunganga ng promoter ni Inoue na si Ohashi na kailanman ay walang karapatan na lumaban sa bata niyang si Inoue, ang boksingerong nag-overweight sa timbang. Pero kung matatandaan nga po natin ay naikasa nga po ang laban Luis Nery versus Naoya Inoue sa likod ng issue ni Luis Nery sa pagiging overweight at lifetime ban sa Japan. Nangangahulugan lamang po ito mga master na gumagawa na lamang po ng epektibong dahilan ang mga Hapon upang hindi maglaban si Naoya Inoue at Janriel Casimero. Sa madaling salita mga master ay sobra-sobra na talaga ang kaba at takot na nararamdaman ni Naoya Inoue para kay Janriel Casimero. Kung maaalala nga po natin, noong naglaban po si Uguni at Casimero matapos ang isang hindi impresibong performance doon ni Casimero ay sinabi nga po ni Ohashi na interesado na nga po ang kampo nilang labanan si Cuadro Alas. Ang nakakapagtaka dito mga master, ito lamang laban ni Casimero kay Saul Sanchez na sobrang ganda at impresibo ang pinakitang performance si Casimero ay tila ba bumaliktad ang ihip ng hangin at biglang umayaw na lamang itong labanan si Casimero at gumawa pa ng issue sa timbang. Kupal lang ang datingan mga master. Isa ka nga palang kupal. Kupal ka ba? Kaya naman dahil dito mga master ay katakot-takot na pambubuli at pambabash ang inabot ni Naoya Inoue sa mga fans ni Casimero sa buong mundo. Hindi raw po deserve ni Inoue ang tawaging halimaw, gayong matagal na po itong takot na lumabang kay Cuadro Alas. Noon mga master ay hindi ako naniniwalang duwag at takot talaga itong si Inoue kay Cuadro Alas. Ngunit ngayong matapos sa mga sentimente at kaganapan na nangyari, matapos ang kagimbal-gimbal na panalo ni Casimero, ay mapapaisip ka na lang talaga na isang malaking idiot at baklain itong si Inoue dahil wala na itong ginawa kundi tumakbo ng tumakbo sa kanyang huling hantungan. Nakakahiya po ang ginawa ng kampo ni Inoue mga master. Halatang halata at sobrang obvious nga po ang pagbahag ng buntot nito kay Casimero at nakikita na po ito ng buong mundo. Totoo ang chismis mga master. Si Cuadro Alas ang boksingerong lubos na iniiwasan at kinakatakutan ni Inoue, the Monster Turtle. Totoo talagang pagong ito mga master. Anong masasabi nyo dito mga master? Mas maganda pag-usapan po natin yan sa comment section. Nanggigigil po ako.